Babe, bungad ni Mia Bella nang makapasok kami. Nagulat ako nang yamakap ito kay Apollo, at akmang hahalikan. Mabuti na lang agad na kumalas ito. What the? Pumula sa inis ang mukha nito. Saan ka ba galing? Sabay baling niya sa akin. Naputol iyon nang umalis sa harapan niya si Apollo. Wait, napabuntong hininga ako at tumungo na sa aking kwarto. Nang matapos ako makapaglinas ng katawan, ay agad kong tinawagan si Lina. Ngunit nakailang ring na hindi pa rin ito sinasagot. Hinayaan ko na lang, siguro mamaya na lang ulit. Baka tulog pa siya, pero gano'n na lang ang gulat ko, nang may malakas na kumatok sa aking pintuan. Open the door, rinig kong sigaw ni Mia Bella. Anong? Diretso itong pumasok, inilibot ng tingin ang aking kwarto. Anong problema mo, bakit ganun ka na lang kung kumatok? Hindi ko matago ang aking inis. Sobra-sobra na ang inis ko sa yung babae ka. Napapansin kong palaging na lang kayong sabay umuwi ni Apollo, ganun na lang ba kayo ka-close ha? Sinabay lang niya ako Mia. Pwede ba, lumayo-layo ka kay Apollo, imbis na sa kanya nilalaan ang oras, sa'yo pa napupunta. Sigaw nito sabay labas sa aking kwarto. Napaupo na lang ako at huminga ng malalim, sa totoo lang pinipigilan ko siyang sigawan, ayoko naman makarating kay Tito yon. Kinabukasan, narito ako ngayon sa milk tea shop, kung saan paborito naming puntahan ni Lina. Nakakalungkot lang na hindi na namin iyon nagagawa. Sinilip ko ang oras sa telepono ko, ngunit magkakalahating oras na wala pang Lina ang dumadating. Tinawagan ko siya kagabi, at sinabing mag-uusap kami, hindi ko na rin sinabi tungkol saan, dahil baka hindi pa siya sumipot. Isang simpleng okay lang ang sinagot niya sa aking tawag kagabi. Kaya ngayon narito ako at hinihintay siyang dumating. Hindi na rin ako mapakali, gustong-gusto ko na talaga siyang makausap, dahil sa pangyayari kahapon na iyon, ay nagalit sa akin si Apollo. Napagawi ako sa pintuan nang marinig ang kalansing nito. Nakahinga ako nang makita si Lina. Pero ganun na lang ang blanko niyang ekspresyon. Mabuti naman at dumating ka. Hindi naman ito sumagot, at nakatingin lang sa lamesa. Order muna ako, bago tayo mag-usap. Tinaas ko ang aking kamay para tawagin ang taga-serbisyo. Nang biglang nagsalita ito. Huwag ka nang magpaligoy-ligoy pa Clara. Sabihin mo na ang gusto mong sabihin at itanong sa akin. Wala na akong nagawa kung hindi at titigan ito. Kagabi ay may nangyaring hindi maganda kay Iggy. Alam ko, baka sa kanyang boses ang inis at galit. Napagdesisyonan naming mag-usap kahapon sa isang tea house malapit sa amin. Hindi ko naman nasabi sa'yo, dahil si Iggy na mismo ang nagsabi na gusto niyang kami lang ang mag-usap. Seryoso pa rin ang kanyang aura. Gusto kong makausap si Iggy, dahil gusto kong nagkaayos na kami ng tuluyan, na bumalik na kami, tayo sa dati. Sobrang saya ko kahapon, nang masaya niyo akong salubungin sa campus, alam kong may hindi rin tayong pinagkakaintindihan. May sinabi sa akin kahapon si Iggy na nagpagulo sa akin, hindi ko maintindihan ang mga sinabi niya sa akin na may nangyari sa amin. Bakas din sa mukha ang sobrang saya. Sinabi din niya na mahal ko siya, na umamin ako. Napansin ko ang pag-aligaga ng kanyang itsura. Ano pa ang sinabi niya? Sumiryoso ang aking mukha. Ang sinasabi niyang may nangyari sa amin ay hindi ko naintindihan, hanggang sa sinabi na may namagitan sa amin. Alam mo ba na halos hindi ako makahinga? Hindi ko alam kung ano ang aking ire-react. Sobra akong nagulat, alam ko sa sarili ko na napaka-imposible na mangyari iyon. Ngunit akma akong magsasalita nang bigla siyang sinunggaban ni Apollo. Napakasama talaga ng ugali ng lalaking yan. Gulat naman akong napatingin sa kanya. Anong sinabi mo? Kunot noo kung saad. Bakit niya binugbog ng ganon si Iggy? Hindi ka ba naawa? Halos magana ang mukha at maraming pasa sa braso. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ikaw, bakit kailangan mong magsinungaling? Madilim akong nakatingin sa kanya. Ano, ako nagsinungaling, baka ikaw ang sinungaling. Nakita ko ang TV footage Lina, alam mo ng gabing iyon ay sabay tayong umalis ng kondo ni Iggy, pero bigla kang bumalik, at inumaga ka na nang makalabas sa kanyang kondo, sabihin mo, bakit nasa isip ni Iggy na ako ang kasama niya ng gabing yun? Agad na nagbagsakan ang kanyang luha, habang nakatingin sa akin. Ano bang nangyayari sa'yo, bakit bigla ka na lang nagbago Lina? Bakit mo kailangan magpanggap na ako, ng gabing kasama mo siya?
Agad na nangilid ang aking mga luha. Yumuko ito ay mahinang umiyak, pansin ko na rin ang ibang mga tao na nakatingin sa amin. Ilang sandali nang panasan niya ang luha, at tumingin sa akin ng diretsyo. Masyado ka namang nagmamalinis, isa ka rin namang sinungaling. Hindi ba may relasyon kayo ng stepbrother mo, si Apollo? Gulat akong nakatingin sa kanya. Paano niya nalaman? Nagulat ka ba? Matagal na tayong magkaibigan, kaya ramdam kong may namamagitan sa inyo. Mas lalo kong nasigurado nang banggitin iyon ni Iggy, hindi naman ako makapagsalita. Hindi ko akalain na masasabi iyon ni Iggy kay Lina. Kaya parehas tayong sinungaling. Mas malala ka nga lang dahil pinatulan mo ang stepbrother mo. Nangilid ang aking luha. Bakit? Kumunot naman ang kanyang noo. Bakit ka nagkakaganyan, Lina? Magkaibigan tayo, pero bakit bigla na lang nagbago ka? At totoo na may relasyon kami ni Apollo, pero panatag ako kung malaman mo dahil kaibigan kita, alam kong maiintindihan mo rin ako. Ikaw ang nagbago, Clara, simula nang makasama mo siya, hindi mo na iniintindi kung may masasaktan kang tao. Sabay tayo nito para umalis. Hindi ko na siya napigilan pa, dahil tulala lang ako sa kawalan. Abala ang lahat, lalo na si Mommy, na ngayon at kausap ang designer ng kanyang gown. Natutuwa ako dahil nakikita ko kung gaano siya kasaya. Anak, halika tulungan mo akong pumili dito, ang gaganda naman kasi lahat. Ani ni Mom, at ipinakilala ako sa designer. Ang gaganda nga po Mom, ito po ay bagay sa inyo. Natutuwa ako na nagkasama-sama tayo ngayon sa hapagkainan. Ani Tito Alex. Ito ang nasa gitna, sa kaliwang bahagi naman ay si Apollo, at katabi niya si Mia Bella. Sa kanan ay kami ni Mom. Magsimula na tayong kumain. Nanatili lang akong nakayuko. Naiilang ako kay Apollo, kahit hindi ko siya tignan ay panigurado akong nakatitig ito sa akin. Gusto ko siyang sawayin, dahil baka mahalata ang paninitig niya sa akin. Napakasarap niyo po talagang magluto, tita, wika ni Mia. Maraming salamat, hiha, pwede kitang turuan, para kapag mag-asawa na kayo ni Apollo, ay hindi ka mahihirapan sa pagluluto ng mga putahe na gusto niyang kainin. Natigil ako at pasimpleng binalingan si Apollo. Nagkatitigan kaming dalawa, na parang walang tao sa aming paligid. Gosh! Sige po tita, gusto ko pong paglutoan noon pa man si Apollo, kaso nga lang po hindi ako marunong. Tito, pagtawag ni Mia. Hiha, sana pala noon mo pa kami pinagkasundo. Napakunot noon naman si Tito. Bakit hiha? Para sana po pwedeng maging double wedding, maganda po iyon, na sabay-sabay po tayong ikakasal, hindi ba maganda yun babe? Sabay kapit nito sa braso ni Apollo, agad naman akong yumuko at nagpatuloy na sa pagkain. Maganda naman hiha, pero bata pa naman kayo, marami pa kayong oras o araw na kilalanin ang isa't isa, kami ng tita Karina mo ay tumatanda na. Sabay nilang tawa. Tapos na po ako, aakyat na po ako sa kwarto, Mom, Tito Alex. Sige anak, good night, hindi ko nanilingon pa si Apollo at Mia Bella. Nandito ako ngayon sa balkonahe. Habang nakatanaw sa nagkikinangang mga bituin. Itinaas ko ang daliri ko, at isinulat sa hangin ang pangalan ni Apollo, at pinalibutan ko ng mga puso. Kahit sa simpleng ginawa ko ay grabe na ang kilig na naramdaman ko. OMG! Ano ka ba? Harap ko kay Apollo, bigla na lang siyang sumulpot at yamakap sa akin. Kainis ka. Napalo ko tuloy ito sa dibdib niya. Bakit nandito ka? Hindi ka pa ata tapos kumain, baka hinahanap ka na ng Mia Bella mo. Sabay talikod ko muli sa kanya. You're jealous. Sambit nito at mas lalo pang humigpit ang yakap niya sa aking bewang, isiniksik niya rin ng mabuti ang kanyang mukha sa aking balikat, at panaka na kanya iyon pinapatakan ng halik. Hindi no. Bumalik ka na dun baka hinahanap ka na ni Tito Alex. Yeah, sambit niya. Apollo, saway ko ng hamagod ito sa aking likuran, kung kaya ay damang-dama ko ang kanyang katawan. I love you love. Sinimulan na nitong palibutan ng halik sa aking tenga, pababa sa aking batok, habang patuloy itong humahaplos sa aking likuran. Mariin akong napapikit. Tumigil ka Apollo. Please. Please what? Gigil nitong pinisil ang aking balat, habang malalim ang kanyang mainit na hininga. Please. Bigla ako nitong hinarap, at walang pakundangan binuhat at isinandig sa pader. Hinawakan niya ang aking mga kamay at itinaas,
agad ko rin iniyakap ang aking mga binti sa kanyang bewang. Sabay kaming naghahabol na ng paghinga, dahil sa walang awat naming paghahalikan, ang mga dila namin na nagsasayawan sa loob ng aming bibig. I miss you, I miss kissing your skin, and I miss kissing that, sabay turo ng kanyang daliri sa aking suot. Baka may makakita sa atin, Apollo. Dahil sa baba ng aking balkonahe ay pool area. Natatakot ako na may makakita sa amin. Ibinaba ako nito at madiin na hinalikan. Alright, let's go to your room. Tumango naman ako sa kanya, pumulupot sa aking bewang ang kanyang kamay, habang paulit-ulit niya akong hinahalikan sa sentido. I love you. Bulong nito, na siyang ikinakilig ko ng sobra. Ngunit ang maganda kong ngiti ay mabilis na naglaho, nang may bumungad sa amin, bakas ang gulat sa kanyang mukha. Manang, nanginginig kong saad. Mabilis akong nakalayo kay Apollo, nang umalangaw-ngaw ang pagbagsak ng basong bubbles again. Napatingin ako ngayon kay Apollo, na ngayon ay walang bakas ng takot, seryoso lang itong nakatingin kay Manang. Apollo, bulong ko, napakapit ako ng husto sa kanyang damit. Natatakot ako. It's okay, don't worry love. Kakausapin ko si Manang. Ikinalaki pa ng mata ko nang halikan ako nito sa noo. Good night my love, I love you. Bulong niya sa aking tenga, bago naglakad papunta sa gawin ni Manang, na hanggang ngayon ay gulat pa rin sa nakita. Manang, follow me, mag-uusap tayo. Seryosong saad nito, doon lang natauhan si Manang. Pero sir, maglilinis ho muna ako. Manang ako na po, wika ko, hindi naman ito sumagot, at sumunod na kay Apollo. Huminga ako ng malalim. Pinagdadasal na sana ay wag itong magsumbong kila Mommy at Tito Alex. 3:00 na ng madaling araw, ngunit hindi pa rin ako dalawin ng antok. Masyado akong nag-aalala sa nangyari kanina. Hindi ko alam kung anong bubungad sa akin bukas. Baka bigla na lang dumating rito si Mommy, at sabihin na alam na nito ang namamagitan sa amin ni Apollo. Baka bigla akong paalisan ni Tito Alex, kapag nalaman nito ang tungkol sa amin ni Apollo, malaking kahihiyan yun para sa kanilang pamilya. Gosh! Anong gagawin ko, kung ano-ano na ang aking iniisip? Bumangon ako sa kama, at dahan-dahan lumabas ng kwarto. Balak kong tumungo sa kwarto ni Apollo. Ipinihit ko ang serador ngunit nakalak ito. Ayaw ko namang kumatok, dahil baka may makarinig. Napagdesisyonan kong bumalik na lamang sa kwarto. Ngunit agad ding napalingon, nang marinig ko ang pagbukas ng pintuan. Love! Nagtataka nitong sambit, mukhang nagising ko pa ata ito. Why are you still up? Lumapit ito at niyakap ako sabay halik sa aking ulo. Agad akong lumayo sa kanya. Why? Lumingalinga ako, baka may makahuli na naman sa amin. Kaya hinila ko ito papasok sa kanyang kwarto, at nilak ang pinto. Paglingon ko ay bumungad sa aking ang malaking ngiti nito. Bakit ka nakangiti dyan? Kunot noo kong saad. Hindi ko alam na ganitong oras ang gusto mo. Yakap niyang muli sakin. Ano bang pinagsasabi mo? Pumunta ako rito dahil hindi ako makatulog. Anong nangyari sa pag-uusap niyo ni Manang? Huwag mo nang isipin yun love. Lumayo ako sa kanya at inis na tinignan ito. Kainis ka naman anong wag kong isipin, alam mo bang dahil doon kaya hindi ako makatulog? Okay, sasabihin ko na. Sabay alalay sa akin patungo sa kanyang kama. I said everything about us. Nanlaki ang aking mata sa gulat. Bakit? Nakita niyang magkayakap tayo. Anong gusto mong sabihin ko? Sinabi ko na wag siyang magsasalita, pero kinontra niya ako dahil malaki ang katapatan niya kay Dad, kaya pinagbantaan ko siya na tatanggalin ko sa trabaho ang kanyang asawa, at mawawala ng scholarship ang mga anak niya. Malakas ko itong hinampas sa dibdib. Ogag ka, bakit mo yun sinabi? Kung sa akin ay mas mabuti nang malaman nila ang relasyon natin, pero ikaw ang iniisip ko Clara. Alam kong hindi ka pa handa na malaman nila, ayokong magalit ang mommy mo sa'yo. Hinaplos niya ang aking pisngi, kasabay noon ang pagdaloy ng aking luha. Ang hirap dahil sa sitwasyon namin, pero hindi naman kami tunay na magkapatid, pero hindi naman kami maintindihan ng mga taong nasa paligid namin. I love you so much Clara, no matter what happens, I'll be here by your side. I will protect you love. Kinaumagahan. Matapos kong magayos ay bumaba na ako.
Nadatnan ko si Mommy, na naka-apron, mukhang ito ang nagluto ng breakfast. Mababakas din ang pananabik nito sa nalalapit nilang kasal ni Tito Alex. Good morning anak. Good morning po Mommy. Pababa na ang Tito Alex mo. Pinatawag ko na rin kay Mia Bella si Kuya Apollo mo. Parang bigla akong tumamlay nang malaman ko na papasok sa kwarto ni Apollo si Mia Bella. Manang, padala na ho rito ng kape ni Alex. Bigla akong naistatwa nang marinig ko ang sinabi ni Mommy. Maupo ka na anak. Hi good morning darling. Ani Mommy kay Tito Alex. Napalingon ako nang marinig ang pagbaba sa hagdan. Doon ay nakita kong pilit kumakapit si Mia sa braso ni Apollo. Kusang tumaas ang aking kilay. Bakit ba pinipilit niya ang sarili niya? Ayaw ngang magpahawak ni Apollo. Good morning Apollo, ani Mom. Good morning Tita. Good morning son, ani rin ni Tito Alex. Ngunit hindi naman sumagot si Apollo. Tinitigan ko ito at pinapahiwatig na batiin rin nito ang kanyang ama. Morning dad, walang emosyon nitong wika. Halina at kumain na tayo. Ani Mom. Naangat ako nang makita si Manang nang maglapag ng kape kila Mom at Tito Alex. Kita ko kung paano ako titigan ni Manang, kaya agad akong napayuko. Mabilis kong tinapos ang aking pagkain, hindi kinakaya ang tingin na ibinibigay sa akin ni Manang, para bang malaki ang galit niya sa akin. Sa bagay sino bang hindi magagalit, pinagbantaan siya ni Apollo, para hindi nito sabihin ang natuklasan niyang relasyon namin. Papasok na po ako Mom, Tito Alex. Matapos akong magpaalam ay lumabas na ako ng bahay, hindi ko na rin pinansin pa si Apollo, baka makita kami ni Manang. Clara, napalingon ako nang tawagin ako ni Mia Bella. Ngunit ang ikinitak ako ng kasama nito si Apollo, na ngayon ay malalim ang pagkakatitig sa akin. Sumabay ka na, ihahatid ako ni Apollo sa school. Let's go. Ani Apollo at nauna itong maglakad, agad na sumunod dito si Mia Bella. Sa likod ka, Clara come here. Sabay bukas nito sa unahang pwesto. Bakit, dapat ako ang katabi mo, remember fiancé mo ako. Subalit hindi niya ito pinansin at lumapit sa akin, para akayin sa kotse. Hey! Sigaw nito, kusa akong napangiti nang makita kung gaano kapula ang kanyang mukha sa inis.